Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakuha online ng PSA negative results na birth certificate. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito sa may search, i-search nyo lang yung PSA. Lalabas na agad itong website na psahelpline.ph. Click natin yan. Click order now. Then dito, dahil ang tutorial na ito is kung paano kayo makakuha ng negative na PSA birth certificate. Kung kaya ang piliin natin is birth. Dito sa my box, click nyo lang yan. Pag may check na, then scroll nyo lang pababa, click continue. Dito para kanino yung kukunin ninyo. Kung halimbawa para sa sarili ninyo, click nyo tong my own birth certificate. Pag halimbawa naman for someone else, so para sa ibang tao, halimbawa anak ninyo, click nyo lang yan. Then halimbawa sa anak ko, sa anak kong babae, click natin yan. Ayan. Then scroll nyo lang pababa. Click continue. Continue ulit. Lagay na natin yung ating details dito. So, una, kung kayo ay female, click nyo tong circle ng female. Next is your first name, pangalan, middle name, then apelyido. Next is your birthday. So, kung kailan ka pinanganak, anong month, anong day, at saka year. After nyan, double check nyo yung information kung tama ba. Dapat kung ano yung nilagay yung pangalan nyo dito, is dapat yan yung nakalagay sa ID ninyo. Pag na-double check nyo na at tama naman, click continue. Then, kung ano yung civil status ninyo, kung single, click nyo tong circle ng single. Next is your first name, kung ano yung pangalan ninyo, anong middle name ninyo, at saka apelyido. Dito naman sa baba, your birthday, kung kailan kayo pinanganak, anong month, day, at saka year. Then, after nyan, double check nyo muna yung information dito kung tama ba dahil dapat kung ano yung nilagay na pangalan nyo dito at birthday, match yan sa inyong ID dahil hindi ibibigay ng delivery rider yung PSA negative results ninyo kung halimbawa hindi ikaw yung mismong mag-receive or may mali sa ID ninyo. Kung kaya dapat tama yung pagka-fill out ninyo dito. Ngayon, pag tama naman, click nyo na tong continue. Ayan, nasa step 2 na tayo. So, dito, lagay nyo lang yung pangalan ng anak ninyo, kung anong middle name niya, then kung anong apelyido. Then, female na nakalagay, automatic, dahil yung kanina is nilagay natin is for your daughter. Next is your daughter's birthday. So, kung kailan nga ba siya pinanganak, anong month, day, at saka year. Then, after nyan, double check nyo ulit ang information kung tama ba. Pag tama naman, click nyo tong continue. Dito naman, kung nga ba ang pangalan ng papa ng anak ninyo. So, halimbawa, walang pangalan, click nyo tong my box. Ayan, para hindi na kayo hanapan ng father's name. But take note, kung halimbawa may father's name naman or may papa naman siya, of course, dapat ilagay nyo dito yung pangalan ng papa ng anak ninyo, middle name niya, at saka last name. Then, click continue. Click continue. Dito naman sa step 4, so ito yung kung saan siya pinanganak. Nakalagay dito, use the place where she was born. So, kung saan siya pinanganak. Then, the next step naman, sa step 6 na yung delivery address naman. Dito, her birth country, Philippines. Huwag mo nang baguhin pag halimbawa pinanganak naman dito sa Pinas. Next is kung saang province. Click natin yan. Halimbawa, pinanganak siya sa Rizal Province. Click nyo tong Rizal. Next is the municipality. Click natin yan.
Halimbawa, sa Antipolo, click natin yung Antipolo City. After nyan, click continue. Ayan, nasa step 5 na tayo. Dito naman, para saan yung pagkuha nyo ng PSA negative result na birth certificate. So, for late registration, click natin yan. Then, dito guys, makikita ninyo na pwede kayong magpa door to door or kaya pick up. So, pag itong pick up ang pipiliin ninyo, click natin yan. Halimbawa, pick up. Ayan. So, yung masisave ninyo is 30 pesos. So, yung PSA birth certificate ninyo is pipick upin nyo mismo sa mga national bookstore nationwide. Pero kung ako sa inyo, so piliin nyo na lang itong door-to-door para hindi na kayo maabala sa oras at saka sa pamasahe. So, yan na yung piliin natin, nationwide, door-to-door. Ayan. Then, scroll nyo pababa. Dito naman, so kung sino yung magre-receive ng PSA birth certificate. So, sa akin, ako lang din magre-receive nito. So, pangalan ko yung nakalagay dito. Then, dito sa baba, kung anong house number at saka street name. Kung anong subdivision kung meron. Then, the delivery province, kung saan province i-deliver, kung saang municipality, kung anong barangay, kung anong zip code. Then, mobile number at saka yung email address. Dito, double check nyo, triple check nyo yung address na nailagay nyo dito dahil nga dito i-deliver yung PSA birth certificate ninyo. Kung kaya dapat tama yung delivery details na mailagay nyo dito. Ngayon, pag tama naman, click nyo na itong continue. Dito guys, bago kayo mag-submit dito, double check, triple check nyo yung mga information na nailagay ninyo kung tama ba. So, sa baba, makikita nyo na pwede kayo makapag-order ng ilang copy. Click natin yan. Bawat copy is 365 pesos. Yan, 1 copy lang orderin natin. 365 pesos. Dito, sa baba. So, dito, kung halimbawa hindi kayo yung magre-receive, piliin nyo tong I want to assign an authorized person to receive the document. Pero kung halimbawa kayo naman yung magre-receive ng document, so click nyo tong I am the only one who will receive the document. Ayan. Then, dito sa may box, click natin yan. Then, click continue. Ayan. So, ito na yung QR code natin, guys. Pwede na tayong makapagbayad nito through bank, through GCash, or kahit anong mga e-wallet. Basta may QR code na kayo. So, download natin tong QR PH. Ayan. At nasa cellphone na natin yung QR code. Then, pag halimbawa naman, hindi QR code yung piliin ninyo, so ito na yung inyong reference number. Dito sa reference number na ito, pwede na kayong pumunta sa 7-Eleven para makapagbayad through reference number. Then, halimbawa naman, through GCash, so mga online payment, pwede kayong mamimili dito, credit card, GCash, Maya, at saka over the counter through 7-Eleven, Palawan. Other options naman tulad ng BankNet, Dragon Pay. So, take note dito guys na hindi i-deliver sa inyo yung PSA birth certificate ninyo kung hindi nyo ito nabayaran. Kung kaya nabayaran nyo muna ito para ma-process ni PSA ipa-deliver sa inyo. So, bayaran nyo 365 pesos. Then, dito makikita na agad natin yung bills. Click lang natin yung bills. Under bills, dito makikita natin yung government. Click natin yan. Dito, search billers lang tayo. I-search lang natin yung PSA. Then, lalabas na agad yung PSA helpline. Click natin yan. Dito, lagay lang natin yung amount. Amount is 365. Then, the reference number na in-email ni PSA or ni-screenshot nyo nung nag-submit kayo ng order sa PSA. So, kung hindi nyo na-screenshot yung reference number nung nag-submit kayo guys, so mag-i-email naman sila tulad nung nakita nyo kanina. So, yun yung ilagay natin dyan na reference number. The next is your contact number. Then, your email. So, dito sa email, so optional lamang yun kung gusto nyong lagyan o hindi. So, kung lagyan ninyo, so magsisend ng payment receipt si GCash sa inyong email. Ngayon, click next.
Then, click next ulit. Click confirm. So guys, pag may nakalagay na you might be repeating this transaction or kaya nag-field, pag once na nabawasan yung balance nyo sa GCash, so automatic ito ay na-process na or nabayaran na. Pero kung halimbawa nag-field siya or ganito yung lumabas, you might be repeating this transaction, then hindi naman nabawasan yung inyong GCash, so ulitin nyo lang. Pag ganun yung lumabas, so nagluluko yung GCash app, so pwede namang sa QR code kayo. Click nyo tong QR code. Then, dito, click nyo lang tong upload QR. Ayan. So, ito yung QR code na in-screenshot ko kanina nung nag-submit ako ng order sa aking birth certificate. So, click natin yan. Ayan. Then, click nyo tong pay 365. Ayan guys, nakapagbayad na ako sa aking order na PSA birth certificate. Ngayon, dahil nabayaran na natin, so maghintay na lamang tayo ng 2 to 5 days dahil tayo ay within Metro Manila lang. So, maghintay tayo ng 2 to 5 days. Ang pinaka-maximum na yung 5 days, guys, pero kadalasan is 3 days. So, yun na lang hintayin natin. Natatawag yung delivery rider na nasa area na sila para i-deliver sa inyo yung birth certificate ninyo. So, mag-present na lang kayo ng at least one valid ID. So, ganoon lang guys. So, kung kayo bago sa akin yung vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!